Mahalaga ring alalahanin na magandang panahon din ito para turuan ang mga bata ng pag-iipon at pagbabudget ng pera. Live mula sa Maynila, may report si Joseph Moss. Sandra, Merry Christmas mula rito sa Luneta. Alam mo naman, yung mga bata tuwing Pasko, sila yung maraming racket. No? Paldo-paldo yung kanilang pera. Pero sabi ng isang financial advisor, ay pagkakataon daw ito para turuan sila ng value ng pag-iimpok. Ang Pasko na nga marahil ang pinakaabangan ng lahat, lalo na ng mga chikiting. Kaya naman matapos mamasko, sa mall ang takbo ng ilan. Pamilya dumagsa sa mall ngayong araw ng Pasko, pero hindi lamang para magpalamig at mag-relax, kundi mamili gamit ang mga napamaskuhan. Ang pamilya Andaran, ito lamang daw ang sinadya sa mall. Kasi kanina galing yung pera. Inulaw ko po. Paano yun? Hindi wala ka ng pera ngayon. Mag-iipon po ko. Kung anong gusto nila, yun ang pinapabili namin sa kanila. Sinasamahan namin. Talaga. Si Nico Ramos ay pinakita sa amin ng kanyang mga napamaskuhang pera. Bukod sa mga laruan, aabot sa 1,000 ang kanyang nakuhang pera galing sa mga ninong at ninang. Ngayon pa lamang, kinocompute na ni Nico kung makakabili siya ng paborito niyang laruan. Save din. Magkano isi-save mo? 100 or 20 gano'n. Yung pang toys, magkano? Our favorite kong toys ay car. Magkano? Ito ba yung Hot Wheels car? 99 pesos. Ang nanay ni Nico na si Mabel Ramos ay isa ring financial advisor ng isang kumpanya. Tinuturuan habang maaga na mag-ipon ng anak. Halimbawa, may time na, pwede yung bumili ng toy for 200. So, titigin talaga siya. Aware siya ngayon, yung budget niya, kung magkano lang yung pwede niyang gastusin. Ano the process? Tuturuan mo siya kung paano mag-weigh ng mga gumawa ng choices. Itinatabi raw nila ang bahagi na napamaskuhan ni Nico at maging mga nabigay kahit ng birthday nito at ini-invest sa mga financial institution. May lampas 5,000 piso silang inilagak sa mutual funds na kumikita ng interes para sa kinabukasan din ni Nico. Yung mutual fund, pwede ka maka-earn ng as high as mga 30%. So, from 10,000, 3,000 na galing turo ng anak mo yearly. Ma-develop lang sa kids nila yung discipline of saving. Ang Kapaskuhan, hindi lamang panahon ng pagbibigayan. Pagkakataon ding turuan ang mga bata na mag-impok. Sa isa nga sa mga lugar na pwede nilang gastusin ng konti, no, yung kanilang mga napamaskuhan, ay dito sa Luneta Park. Buhay na buhay pa rin ang Luneta Park dahil nga meron dito na libre na fountain show. At bukod dyan, may bago silang attraction ngayon, Sans, no, yung isang mini na amusement park. May mga rides yan at ngayon lamang yung nagbukas ng taon at hanggang January 7 na yan. Samantalang yung fountain show naman ay 6 to 8 p.m. nila masasaksiyan. Ayon sa mga tagapamahala ng park, ay umabot daw sa 500,000 o kalahating milyon ang mga taong pumunta dito sa Luneta ngayong Pasko, Sans. Joseph, ayon dun sa expert na nakausap mo, okay lang ba na bigyan ng isang bata ng regalo na pera, kumbaga para maturuan na yung bata na mag-ipon, o mas advisable na bigyan siya ng regalo na pwede niya nga mapakinabangan, halimbawa sa pag-aaral? At kaya nga na pag nagbibigay ng regalo, it's not thought that counts. No? Pero pag compare yung gusto mong ibigay, ay yung iba kasi inisip na practical, no? Kasi mas magagamit ng bata, mas mabibili niya yung gusto. Ang importante dyan ay maturuan mo siya ng value, na parang yung pag dumating yung pera sa'yo, ay hindi yan porque meron kang pera ngayon, ay gusto mo nang waldasin. So kaya nga mahalaga na maturuan yung ating mga anak, mga bata dyan, na pag may pera ay itabi yung mga hindi kailangang gastusin, na Sandra. Lesson din sa matatanda yan, ano, Joseph? Correct ka dyan. Merry Christmas sa'yo. Maraming salamat.